Hello, good morning guys! Welcome to my channel. So it's Monday today and ang daming pangyayari this weekend. Gusto ko pag-usapan natin. So yesterday Sunday, si Prime Minister Designate Mark Carney nag-request na siya sa Governor General na i-dissolve na yung Parliament and mag-held ng election ang Canada. So ang election sa Canada will be on April 28. Bali next month na yun. Less than 30 days, ang bilis ano. So sino-sino yung mga maglalaban-laban for the Prime Minister position? Unang-una nandyan yung leader ng Liberal Party na si Mark Carney. Siya yun yung Prime Minister Designate ng Canada. Tapos yung leader ng Conservative Party na si Pierre Poilievre. Tapos yung leader ng New Democrat Party o NDP na si Jagmeet Singh. Pero sa mga polls, ang talagang maglalaban lang dito is between Pierre Poilievre ng Conservative Party at saka si Mark Carney ng Liberal Party. So hindi natin alam kung sino yung mananalo, kung kaninong party ang makakuha ng mas maraming seat. Kasi yung party na makakuha ng mas maraming seat, siya yung party na magfo-form ng government and yung leader ng party na yun na magiging Prime Minister. So let's wait and see. Sana hopefully one of these days makapagpunta ako ng interview sa mga fellow kababayan natin at matanong natin sila kung sino ang iboboto nila. And on another note naman, nabasa ko sa Twitter na isang Filipina, 50-year-old, na matagal nang naninirahan sa Hawaii as a green card holder. So pag sinabing green card holder ka sa Amerika, it's similar to permanent resident dito sa Canada. So permanent resident na siya sa Amerika for 50 years. So napunta siya sa Amerika, o at least sa Hawaii, nung 14 years old pa lamang siya, and for 50 years green card holder lang siya, hindi siya nag-apply for citizenship. And sadly dinitain siya ng ICE yung ICE parang ano yun yun yung agency sa Amerika na nagpapadeport ng mga I don't know, illegal immigrants sa Amerika. Pero mukhang hindi naman illegal immigrant itong Filipina na to, pero i-deport siya. So uuwi na siya sa Pilipinas. On what grounds, hindi natin alam. Binasa ko yung mga nag-comment sa Twitter, so maraming haka-haka kung bakit siya ma-deport. Ang sabi ng iba, parang 10 years lang ata ang permanent residency. Although pwede kang mag-renew, parang maximum 10 years lang ata. Correct nyo ako kayo mga green card holder sa Amerika kung tama yung sinasabi ko. So siya for 50 years parang illegal na ata siya, parang ganun. Tapos may mga nag-comment din naman na bakit ganun, 50 years na siya sa Amerika pero hindi siya nag-apply ng citizenship, ng US citizenship. Kasi ang sinasabi nung niece niya, ng pamangkin niya is parang ayaw niya mawala yung connection niya sa Pilipinas, whatever that means, hindi ko alam. Tapos may mga nagbabash din dun sa Filipina bakit hindi nga siya nag-apply ng citizenship. Pero lesson learned to guys, kung nasa Amerika kayo at green card holder kayo, at kung nandito kayo sa Canada at permanent resident kayo or PR kayo, know well na hindi secured ang status nyo sa Amerika or sa Canada. Any moment pwede kayo ma-deport or mawalan ng status sa mga bansang ito. Ang pinaka safe way para hindi ka mawalan ng status dito sa Canada or sa Amerika is mag-apply kayo ng citizenship. Dito sa Canada, kahit na PR holder ka, kahit na permanent resident ka,
pag nahulihan ka na driving under the influence of drugs or alcohol, marerevoke ang PR mo at mauuwiin ka nila sa bansa mo. So itong Filipina na ide-deport ng ICE sa Amerika going to the Philippines, hindi ko alam kung anong naging reason niya bakit for 50 years hindi siya nag-apply ng new citizenship. Pero let this serve as a warning sa mga kababayan namin na nasa Canada at nasa Amerika na hindi ka safe kahit na sabihin mong green card holder ka, kahit na sabihin mong PR ka. Dapat pag-apply ka ng citizenship, yun ang pinaka-safe way para ma-secure mo yung status mo sa mga bansa ito. Kami, the moment na naging eligible kami for applying sa citizenship, nag-apply agad kami kasi ayaw namin magbaka sakali, ayaw namin mag-take chance. So yun lang yung masasabi ko pagdating sa mga green card holder at PR holder dito sa Canada at sa Amerika. And then on another news, nakita ko sa Twitter na merong isang female, parang Indiana siya, na hinaharas ng isang parang homeless Tapos ito yung video, papakita ko. Hindi lang ako exactly sure kung saan dito sa Canada yan, pero yun, hinaharas nga siya. Tapos nakikita mo yung mga tao na nanonood lang. Tapos merong isang Canadian na sinigawan yung lalaki, tapos biglang umalis yung lalaki. Pero ang pinaka main lesson na kapag nasa city kayo, especially sa mga major cities dito sa Canada, may mga junkies dyan o may mga addict dyan, always be aware of your surrounding. Kasi ang tinatarget nila unang-una yung mga people of color, yung mga hindi natural born Canadian. So pag mukha kang Indiano, mukha kang Pilipino, yung takaw mata ka sa kanila. At pangalawa, yung mga babae, nakita naman natin yung babae, at the same time Indiana. And pangatlo, pag medyo maliit ka, kasi pag malaki ka hindi ka naman nila pagtitripan So pag medyo maliit ka, may chance na ikaw yung pagtripan. So be aware, lalo na pa-summer na dito sa Canada, mas maglilipanan na yung mga junkies sa kalsada. So always be aware of your surrounding. So there you go guys, I hope kahit paano naging entertaining itong mga na-share ko sa inyo, kahit na paiksi lang, kahit na snippets lang ng mga recent happenings dito sa Canada at sa Amerika. And if you don't mind guys, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends. And also drop your comments kasi gusto ko mabasa yung mga comments ninyo. Hanggang sa susunod ulit guys, maraming salamat, bye!